We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Discaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former Speaker. Pero mag-attend ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount no? Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez? As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. Pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary. Inyong napanood ang mga pagsisiwalat ni Senator Ping Lacson kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, nakabili di umano ng bahay sa Forbes Park si Martin Romualdez gamit ang mga Discaya. Matatandaang napakarami ng mga revelasyon ang iniulat ni Ping Lacson, subalit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakasuhan sa kanyang mga isiniwalat. Ang tanong tuloy ng karamihan, Senador Zero ba talaga si Lacson sa kanyang ginagawa? Sa January 19, ay nakatakdang bumalik ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado, upang muling talakayin ang flood control scandal, na hanggang ngayon, ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. May mga nagsasabi naman, na baka ang ginagawa ni Ping Lacson, ay senyales ng kanyang pagbaliktad, dahil ito ang ginagawa ng mga balimbing na politiko. Lalo na kung alam nila na, ang dati nilang sinusuportahan ay palubog na. Ito ay magandang senyales, dahil ang mga revelasyon ni Lacson kay Romualdez, ay isang patunay, na tama ang mga isiniwalat ni VP Sara noon, patungkol kay Romualdez. May mga nagsasabi, na kung madidiin si Romualdez sa mga kasong kanyang kinakaharap, ay idadamay niya daw si Marcos. Exciting ang mga susunod na kaganapan. Ikaw ano ang iyong maging reaksyon dito? Sa tingin mo ba, ay bumabaliktad na si Ping Lacson? At malaki ba ang iyong pag-asa, na malalantad ang lahat, sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee sa January 19? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.